Hello Team Authentic all over the world! And yes, tama kayo. Sa nababasa ninyo, nandito na tayo sa Bungaw, Tawi-Tawi. So ano ba yung naiisip ninyo kapag ka naririnig ninyo yung salitang Tawi-Tawi? Diba? Wala kami rito masyadong research. Ngayon palang uunahan na namin kayo. So sabay-sabay natin siyang kikilalanin. Ang tanong, safe ba siya? Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung mag-book naman po kayo via Klook, ito po yung ating promo code para magkaroon kayo ng up to 5% at discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go, drop everything and just go. Hello everyone! Good morning! Yes, and we're saying goodbye na to Zamboanga City. So papunta dito, gaya nga sinabi namin sa inyo last time, kasi pinupuno kasi talaga yung mga sasakyan. Yung jeep, yung pedicab, bus, lahat pinupuno. So nakakahiya na meron tayong dala papunta dito. So ang ginawa na namin, nag-e-trike na lang namin siya via Grab e-trike. 81 pesos lang. Actually nakalagay good for 3 passengers. So in this episode, panibagong lugar na naman yung papasyalan natin. And for sure, by this time, alam nyo na kung nasaan tayo pupunta. Yes! Papunta tayo ng Tawi-Tawi. Are you excited? Super excited. Yes. Super na naman. Laging super. We're so excited, pero syempre, dahil iba na naman yung culture na makikita natin, iba't ibang tao na namin makakasalamuhan natin. So, syempre, mangangapa ulit tayo. Tanggal ako ng hikaw, guys. Oo, makikiramdam muna tayo. Mas Diba? maganda na yung nakikiramdam tayo para, kumbaga, respeto na rin sa kanila. At saka since tayo yung bisita, tayo yung mag-adjust dun sa lugar. Yes. So, titignan natin kung ano ba yung mga kaganapan doon. And then, tignan natin, ang unang tanong kasi kaagad, safe ba? Yan ang aalamin natin. So sa amin yan mababalitaan. Kasi again, kapag tinitingnan namin yung Tawi-Tawi, ang konti lang talaga nung research na nakikita namin. Actually, sa totoo lang, ang nire-research ko talaga very specific. Safe ba sa mga LGBTQIA+ community? So wala ako masyadong nakikita. May nagsasabing safe, may nagsasabing hindi. Another city, another culture, and another adventure ang naghihintay sa atin. We have a Unitar Cebu Pacific team. Touchdown, Sanga-Sanga Airport, Tawi-Tawi. Pabulong muna tayo guys, patwitam sa muna tayo, makiramdam muna tayo. So tara, labas muna tayo. Hanap tayo kung ano yung pwede nating sakyan papunta sa pinaka-downtown. Ayan, makikita nyo kaagad yung presence ng mga police at army. Sa kanila tayo magtanong. Ang alam ko kasi tricycle lang yung pwedeng sakyan. Maghanap tayo ng info para alam natin kung magkano yung sinilan. So mga 40 minutes lang naman. Yung biyahe niya parang Manila going to Boracay. Ganun lang siya. Actually, yung maganda doon, yung ang dami-dami yung island na madadaanan. Iba-iba ng hugis, merong bilog, merong pahaba. Ang ganda niya talaga. Pero mostly talaga karagatan siya, no? Wala Tapos may time di ba na parang yung dagat ulap na din? Oo, kasi talagang parang plain na dagat lang talaga siya. Wala talaga doong wala ka talagang mga island na malalapit kapag pababa na. As in, ito lang talaga siya. Guys, going to the town proper. Yung only transportation dito, mga tricycle. So, magta-tricycle na tayo, 100 per head. May mga nakapila rin naman dito. Thank you po. So, tara. Doon sa itaas ilalagay. Ayan, yung luggage natin. So, tara, let's! So guys, ito, first time namin to gagawin. As in, wala pa kaming hotel. Ngayon lang tayo maghahanap ng hotel. Kasi talagang research kami ng research. Kahit sa Agoda, ito, pakita namin sa inyo. Nagre-research kami sa Agoda, wala talagang lumalabas na hotel. Meron isa lang, tapos hindi naman siya sa may town proper. Dito na lang talaga tayo maghahanap. And then, meron din naman kami mga nababasang vlog. But the problem, yung mga mobile numbers or landline numbers na nilalagay doon, hindi na siya updated. So, wala akong nakausap kahit isa na hotel. So, ngayon, magpapababa na lang tayo kay Kuya. Name niyo po, boss. Name niyo po. Radin Samir. Si kay Kuya Radid. Sabi namin, baba tayo sa downtown and then
merong mga, sabi namin, murang hotel lang. Hanap tayo ng murang hotel para doon tayo mag-i-stay. Dito tayo sa palengke. So, tignan natin kung makakabalik tayo dito. Kasi may nakita kami kanina na parang mga street food. So, ayan, meron na kaagad tayong unang sulyap sa Tawi-Tawi City. Actually, talagang papalibutan talaga siya ng dagat. Dagat na dagat talaga siya. Ayan. Diba? Napakalawak na dagat. Tapos yung bundok ng Tawi-Tawi. Okay po. So guys, ito yung Budbonggao. And then, para maakyat yan, 3,000 plus steps. And then, nababasa namin mga 2 to 3 hours. So, hindi kami mangangako Pero susubukan natin akyatin yan. Ito yung susubukan natin akyatin. Good luck sa atin. And then, itong may mosque. So, tsaka na namin kayo papasyal Hindi pa namin alam kung ano tong mga nakikita namin. Ayan ang may mosque. Ganda. Ayan ang ganda ng mosque. In fairness guys, no? Patag na rin yung daanan nila. Yung kalsada nila patag din. So, kumbaga kahit pa paano, develop Tapos yung na bahay rin. ng mayor dito. Ay, ito po. Yung bahay ng mayor Opo. dito yan. Ayan. So, di ba para na rin tayong tinutur ni Kuya. Ito daw yung bahay ng mayor. Ayan. Nasa may paanan ng, ano po tawag dito? Budbonggao. Oh, ganda forest na siya. Tingin namin, nandito na tayo sa town proper. Kasi marami ng tao. And then, marami ng bahay. Ang ganda ng panahon. Nakikisama sa atin ang panahon. So far, so good. Mukha naman siyang safe. And then, mukha naman siyang matao. So, hindi nakakailang maglakad-lakad. Hello po! Ayan. Actually, may pagka-traffic pa nga. Sa dami siguro ng sasakyan. Hello po! Ganun din, para rin sa Zamboanga. Nag-high sila sa camera. Go lang. I-rolling lang natin para kung ano yung mga makikita natin. Roll lang natin yung camera natin Kumbaga parang ito na talaga yung first impression natin dito sa Tawi-Tawi. So by now, ang first impression natin, friendly talaga sila. Diba? Kasi bumabati talaga sila So guys, nandito na tayo sa may pinaka-downtown. Ayan. Ay, meron yata rito mall. Ano yung Pure Gold? Akala ko Pure Gold. Pure Gold yun? Pure Gold po? Yung mall, Pure Gold. Ano po yung pangalan ng mall? Midway. Okay po. Akala namin Pure Gold. Kakulay ng Pure Gold. Ayan. So, nandito na tayo sa pinaka-downtown. Ay, mas matao na dito. And then, marami rin palang ukay-ukay dito. So, dito na tayo maghahanap ng hotel. And then, update namin kayo kung magkano. Para just in case lang, magkaroon din kayo ng idea. Guys, after 20 to 25 minutes, nandito na tayo sa may pinaka-town proper. And then, ang bait din naman nung driver natin. Nakalimutan ko ang pangalan. Side. Yun. So, meron dito kasing dalawang accommodation. Pero dyan, super simple na mga accommodation dito. And then, pinagtanong kami kung saan mas okay. Ito yung isa, yung Triple M. And then, ito na lang yung napili namin. Aaron's Pension House. 950 a night. Ayan nga lang. Ito na naman tayo. Hagdan. Ang number one best friend natin sa pagta-travel, si Hagdan. Mag-stay tayo dito ng 3 nights. Kaya na, nag-ano na sa Enzo. Ang tawag dyan, nagre-register na. And then, magkano nga po rito? 950 po, no? 950 a night. Meron po ditong malapit na ATM. Sige po. Ayan. So, meron din kami ATM kanina na daanan. PNB. Parang puro PNB yung nakikita namin. So, labas tayo mamaya para kahit papaano, di ba? May pakita kagad namin sa inyo yung area. So, ito yung pinaka-reception area nila. Ayan. And then, may waiting area dito. Tapos, meron ditong
balcony. Oh. Ito yung view natin. Pero hindi sa room namin to ha. Kumbaga, pinaka-balcony lang talaga nitong hotel. Oh, or ng hostel. Or ng motel. Kung ano man ang tawag pa dito. Parang wala kasi masyadong malalaking hotels talaga dito. So, nandito tayo sa palengke na area. So guys, pagpasensyahan nyo na ako na parang pilit kong pinalalaki yung boses ko. Kasi hindi ko pa naman dito pwedeng ilabas si Ate Reg. Hindi ako pwede rito munang magtititili. Nakikiramdam pa tayo. Although, ang first impression ko naman, mababait naman sila. And then, may mga nadadaanan kaming mga parlor or salon. Meron namang mga, mga kalahi ko na mahaba buhok, naka-makeup. So, mukhang okay naman. Pero syempre, magpapaka-decent tayo, di ba? Wala mo nang tili ang magaganap, lalo na kapag maraming tao. Tara na guys, pasok na tayo sa room natin. Let's go. So, ito itsura ng mga hotels dito halos. Or ito na siya mismo. Ay! Oh. So, ayan. Wala na siguro tayong room tour na magaganap. Alam niyo na. Diba? So, ayun. Very talaga siya. Yung, alam niyo na, yung parang napapanood natin sa mga movie. Yung lumang-lumang style na room. Ayan. Pero may AC naman. Tapos, tara tignan natin yung CR. Natin CR. So, ayun guys. Oh. Ganyan siya. Ay! Oh. Naku! Bukas yung pinakabintana. So, dapat isara siya kapag bukas yung aircon para hindi lumabas yung lamig. So, ito na siya, guys. Oh my gosh. Oh my gosh. Ayan. And then, ito yung TV. Yung TV, as in ganun din. Oldie din talaga. Ayan. Tapos yung cabinet. Diyos ko, tingnan mo yung cabinet, bes. Okay naman. Diyos me. Tignan mo nga yung kama, bes. Kasi naman, komportable naman. Oh, komportable naman daw. And then, ito yung natin. Ito yung table natin. Tapos ang taas ng upuan. So, ito na yung room natin, guys. So, wala tayong magagawa. Ito na talaga. So, okay na rin naman ito. Ang totoo, para itong yung lumang-lumang boarding house. So, major problem lang dito, malamig siya. Kasi, hindi nasasara yung pinto nung CR. So, ginawa na lang namin ng paraan. Tapos, yung pinaka-CR niya, huwag tayong mag-expect na merong hot and cold shower. Kasi wala. Talagang gripong-gripo lang siya. And then, wala din siyang flush. So, talagang mano-mano talaga lahat. So, ito yung magiging tahanan natin for the next 3 nights. Tsaka guys, add ko nga lang pala, wala nga pala silang provided ng wifi. Merong wifi dun sa may front desk, kaso nga lang, piso wifi, 5 pesos per 1 hour. Tapos, wala rin tuwalya. Magtatanong tayo kung ba sila provide ba. Tsaka hindi namin ito magde-determine ng buong trip natin. Isang part lang to. So, syempre, labas tayo para ma-experience sa kagat natin yung tawi-tawi. Kasi kanina, doon pa lang sa tricycle, parang mababait naman sila. Talagang kapag ka nahagip sila ng camera, talagang kumakaway. Kasi ibang umahabol na, din sila. So, tara, labas tayo. Kasi nandito naman kami sa may palengking area. At nalabas na tayo ng maaga para hindi tayo gabihin. Para makauwi tayo ng maaga. So, tara, labas na tayo. Ito yung ambience dito sa labas ng accommodation natin. Actually, parang pasara na rin sila. Kasi 5 o'clock na eh. So, puro itong mga establishments. Kaya lang, pasara na. So, tara, lakad na tayo. Kung na-culture shock kami sa Zamboanga, parang mas na-culture shock kami dito. Kung isipin parang hindi siya Philippines. So, parang hindi talaga siya Philippines. Promise. Ayan. So, ito pinakapalengke. Ay, ito. Tara, punta tayo dito. Ito yung nakita namin kanina. Nakakita kami ng mga, barko? Or ferry? So, tignan natin kung saan papunta itong mga ferry na to. Ayan.
Lakad tayo. Actually, pati yung mga paninda nila, parang yung mga probinsya ng Thailand, di ba ganyan yung mga, oo, ganun yung ano nila, mga paninda nila, mga inihaw-inihaw na isda. Tara, tingnan natin to. Oh Lord Jesus. Ang saya, ang dami nating napupuntahan na talagang pumupukaw ng ating imahinasyon. Charot, imahinasyon! Tara, lakad tayo. Kaya tayo dito. Ayan guys, so. Para siyang daungan talaga. Actually, daungan talaga siya. Ayan. Ayan, oh. Diba? Daungan siya. Ito palengke dito. Kasi ito dagat na kaagad. And then, may mga ferry dito. Passengers ferry to guys, oh. Tara, tignan natin. Mga ferry. And then, papunta daw to ng island. Iba't ibang island daw yung pinupuntahan niya. Passengers ferry. And then, yung mga kalakal din. Ayan siya. Tara, lapit tayo. Oo, mga kalakal talaga siya. Ayan yung itsura niya. Ay, grabe. And then, ayan, no. Talagang passengers ferry talaga siya. Meron talaga mga passenger. Nakasakay, ayan, diba? So, tara. Labas na tayo. Tara guys, labas pa tayo doon sa merong Bonggao na signage. Para, syempre, picture tayo doon. Oh my gosh. Ayan, oh. Ang dami rito parang ukay-ukay. Ang dami rin ng population dito. Teka, lakad lang tayo. Ito pa, oh. Ukay-ukay. Bilang din ng mga damit. Ay, hanggang sa loob na siya. Lakad pa tayo. So, itong kahabaan na to, puro siya parang mga bilihan ng damit. So guys, ito pala yung Municipal Hall. At least malapit tayo sa may Bonggao Municipal Hall. And then, fire station. Guys, mga ano pa lang naman tayo nandito. Wala pang 2 hours. Pero, first impression ngayon pa lang, kung medyo na-culture shock kami sa Zamboanga, dito, as in, super na-culture shock kami. 200%. Hindi. Ay, ano ba yan? Pati pagtawa ko. Kasi siguro, hindi pa kasi na naman namin alam yung lugar. Tapos nalagay na naman kami dun sa parang hindi tourist area. Oh, actually, yung ano, no, yung lugar natin. Sabi Para ko, siyang ano ba, ano, parang hindi siya Philippines. So parang hindi siya Philippines. Tapos ano, parang nandun kami sa mga local area. So wala kami nakakasalamuha pa na turista. Hindi kasi talaga namin alam kung saan ba sila nag-i-stay yung mga turista. Para sana doon tayo. Pero wala talaga kaming alam pa. So pasensya na, pare-pareho tayong clueless. Pare-pareho pa lang natin tutuklasin itong Bonggao Tawi-Tawi. Tara, picture na tayo dito sa Bonggao. Kaya alam, against the light tayo. Pati daw yun eh. No? Tara, punta tayo dito. Guys, andito na tayo. So, anong tawag kanina sa ginawa nila? Flag retreat yata yun. Yun. Tapos, dalawa yung kinakanta nila. Isang national anthem natin. Tapos, yung parang anthem din nila. Guys, isa nga pala rito kaibahan na baka lang magulat kayo. Ang tawag nga pala rito sa tricycle ay tricy, di ba? So parang may tunog taxi siya. Ganun yung tawag sa kanya. So tara, lakad pa tayo. Hanggat maaga-aga pa, makakapag-explore pa tayo. Diba? Hello po! Hi! Hello! Tara, lakad na tayo ulit guys. So, hanap lang tayo nang pwede nating makainan para bago tayo umuwi sa accommodation natin, nakakain na tayo. Ayan, may mga bangko din dito. Metro Bank. Pero ang karamihan talaga, PNB. Yung mga ATM dito, puro mga PNB. Ayan, pasara na sila. Sasabihin ko ba ulit ano yung vibe niya? Actually, yung vibe niya, para nga din siyang sa sa Hatyay. Siguro nga kasi, kaya sa Hatyay namin siya na i-compare. Kasi ganun talaga doon sa Hatyay. Karamihan din kasi talaga na makikita nyo, mga Muslim. So, nga pala, thank you sa mga correction. Doon sa may Zamboanga,
ang majority pa rin talaga doon, Christian. So, ang ibig lang namin sabihin, bihira kaming makakita ng community or ng city na marami yung mga Muslim. So, yun lang siya. Tara, lakad pa tayo. So, dito din, ganun din, marami ka rin Muslim na makikita. Okay. Very walking tour ulit tayo para ma-feel nyo pa yung vibe ng Bonggao Tawi-Tawi. Hello po! Hello po! Tara, lakad tayo. Diba? Mababait naman sila. And then, kumpleto rin dito. Meron din ditong mga drugstore, may salon. So, kumpleto naman sila. It's 6 p.m. Ayan, hello po! Mas nagiging busy na ang lugar. Mas marami na siguro yung pauwi. Grabe, ang dami talagang lansones. At ang mumura ng lansones dito guys, 25 pesos ang kilo. Diba? Ang mura talaga. Tara. Diba, ang daming lansones, oh. Ang mumura, 25 lang eh. Tara, lakad pa tayo. Hanap na tayo ng makakainan natin. Kung si Cinderella, ang curfew niya ay 12 midnight, tayo 7. Dapat before 7, nasa accommodation na tayo. So guys, bago tayo kumain, bumili muna tayo ng water and Yes. biscuit. Yes, para 'di ba, safe na tayo sa pagkain kapag ginutom tayo mamaya. Bye-bye. So tara na. Ay, Diyos ko Lord. Ang saya dito sa Bonggao. Ibang-iba talaga siya, promise. Kung nakita nyo lang lahat, charot! Oh my gosh! Tara. Ang saya ng first day! Guys, dito tayo yung kakain ni Mel. Nandito tayo ngayon sa Win Cafe. Ang ganda niya dito guys. Kasi tingnan nyo. Meron silang pa-rooftop dito sa taas. Ayan. Kaso sarado pa yata. Ay, maganda ito mamaya kasi yung mga Christmas lights. Tapos ito yung baba nila. Ang ganda guys ang design ng hagdanan nila. Ayun si Melo. So guys, dito muna tayo kain. Ang kakainin muna namin ngayon, very safe, Chicxulog. Huwag muna tayo masyadong mag-explore ha. Kumbaga ano pa lang kami, nag-a-adjust pa lang kami. So bukas, pagka namasyal tayo and then mas na-feel namin yung lugar, yung mas maging komportable kami, tsaka na tayo mag-explore ng pagkain. So isabay na natin yung pamamasyal tsaka pag-explore ng pagkain. So now, dito muna tayo sa safe na pagkain, chicken. Diba? Sabi nga, you can never go wrong sa fried chicken. So yun na lang muna. Diyos ko, grabe tong hapon na to ng buhay namin. Charot. Ito na yung food natin guys. Super simple. Chicxulog. And it's 95 pesos. Guys, tapos na tayong kumain. Hello! What's your name po? Regine po. Ano po? Regine po. Wow! Regine Velasquez! Pwede pong magtanong. Kasi yung mga subscribers namin nagtatanong, safe naman ba dito yung mga katulad natin? Of course, safe na safe 100%. Wow! Ayan, si Ate Reg na nagsabi, safe na safe yung mga LGBT dito. LGBTQ dito sa mga. Marami na tayo dito, safe na safe. Oh, di ba? Kasi- I-welcome mo sila, Ate Reg. Ha, may LGBTQ. I-invite mo sila dito, sige na. Ano po? I-welcome mo sila dito. Wala po, welcome po kayo dito sa Tawi-Tawi. Oo. Maganda po dito, wala pong gulo. Oo, di ba? Freedom po dito. Pati mga LGBTQIA+, welcome tayo dito. Thank you, Ate Reg. Bye-bye po. Guys, balik na tayo sa accommodation natin. Now, it's 6:30. Meron na lang tayo 30 minutes. Tara, lakad pa tayo para lang ma-feel pa natin yung vibe ng Bonggao, Tawi-Tawi. Dito tayo. At dito daw talaga tayo sa masikip na napunta. Traffic na ng ganitong oras. Kasi itong dadaanan natin, palengke siya. Tara. Lakad pa tayo dito. So, hindi naman. Normal na palengke naman. Kaya lang, ano talaga. Iba kasi talaga yung vibe eh. Ayan din.
So ito, parang open market siya. Pero guys ha, utang na loob, huwag muna tayong pumasok ha. Huwag muna tayong pumasok. Dito lang muna tayo sa labas. Ayan o. Yan, open market siya. Okay, tara, gusto nyo pasok lang tayo dito lang sa may pinakabungad. Ayan, dito lang tayo sa may pinakabungad. Basta kapag medyo may awkward stage, atras tayo. Ayan na. So dito lang tayo. Ay, mga damit dito. Isang hilera na puro mga damit. Oh, ito, tara. Pasok tayo dito. Ito oh, puro siya mga ukay-ukay. Ayan. And then, meron din dito mga sapatos. Ayan. So, ano siya? Ukay-ukay siya. Puro mga damit siya. Ayan. Madaming damit siya. Magandang gabi po. Ayan, tara. Lakad pa tayo dito. Ano, ano siya? Ay, ito. Hello po. Ayan. Ang ganda ng mangga, oh. Ganda ng mangga. Magkano po dito? Magkano po? 200. Dagdagan ko na sa isa. 200 daw. Oh. Ilang piraso po yung 200? Ilang piraso po yung 200? Yung mangga na bili natin, 4 ang 200. Hayaan na. Kasi, bet ko ng mangga, bago matulog mamaya, tapos almusal bukas. Yung mga palamig din. The usual na tinda rin naman sa atin. May chicken. Ayan guys, oh. Ang daming lansones, oh. 25 pesos, lansones. Hello po. Uwi na tayo guys, ha. Kota na tayo. Kota ka na. Okay na ako. Oo, mag-aalas 7 na. Tara na. Hello po. Kaway lang sila ng kaway. Kaya hello lang tayo ng hello. Kasi baka mamaya, pagka kumakaway sila, tapos hindi natin mabasa, may burn na naman sa atin. Kaya hello lang din tayo ng hello. So, ayan, oh. Magabi na dito. Ano magabi? Medyo madilim na. Pero tignan mo naman kasi sa screen nila, parang maliwanag pa. Tara na. So, dito puro prutas dito sa labas. Ayan na, malapit na tayo sa ating accommodation. Ayan, sarado na ngayon. Pero itong lugar sana namin, ano din siya, commercial. Kasi ano, may Western Union, may M. Lovellier, diba? So, ito na yung accommodation natin. Itong kulay orange na to. Ayan. So, pag akyat natin, mag-first impression na kaagad tayo. We are back sa ating accommodation. In fairness, mabango naman. Oo. Siyempre, for sure, medyo mahal to. 50 ang isa. Hindi na kami nakipagtawaran, guys. Diyos me. Hindi pa naman namin kilala yung mga tao dito. So, huwag na tayo makipagtawaran. And then, ayan, bumili lang kami ng water. Hindi na kami nag-stock kasi. Biscuit. Biscuit talaga. So, kamusta ba yung aming first impression of Tawi-Tawi dito sa Bonggao? So, again, siguro nga kasi napunta kami dito sa lugar na hindi pang tourist. Hindi kasi talaga namin alam kung saan naka-stay yung mga tourist. So, nagtatanong din kami, saan po naka-stay yung mga tourist? Wala din naman, hindi naman din kami nasasagot. And then, hindi namin, alam nga namang magtanong kami kung saan may hotel. So, okay na rin to. Baka first night lang naman natin to. Ang importante, makatulog tayo ng komportable. Meron namang aircon. And then, ang hindi ko alam, baka kami lang yung guest. No? Sana hindi Doon sa naman. 201 meron eh. Meron naman. So, kamusta ba? Ikaw, kamusta? Siyempre, nung una nakakaba. Ang hirap kasi talaga kapag first time mo sa isang lugar. Tapos ibang-iba nga kasi yung tawag dito, yung culture. And then guys, huwag na tayong ilabas na natin yung tawag doon, elephant in the room. LGBTQIA kasi, di ba? So, syempre, yun yung takot ko. Ako nga, tingnan nga, nagtanggal ako ng hikaw. Yun kasi yung worry. Hindi naman kasi simple, like tawag nito, traveler lang, na lalaki as in lalaki, babae as in babae. Kasi meron pa rin talagang discrimination. So, yun yung iniiwasan nating mangyari. Pero, buti na lang, nakausap natin kanina si Ate Reg. Set Regine. So, di ba? Hindi ako makapag-regine. Siya lang nag-regine for me. Actually, madaldal siya. Pero kapag may camera, nahihiya siya. Buti nga, di ba? Nagano pa siya, sabi ko, sige na, Ate Reg, i-welcome mo na yung mga LGBT. Kasi kung ako nga,
nagkakaroon ako ng something na parang natatakot ako or naiilang ako. So sabi ko, siya, taga rito talaga. Sabi ko, welcome mo na. And ang totoo din naman, ang dami rin naman talaga naming nakita na kahit nga estudyante, may nakita ko. Estudyante, buhok na lalaki, pero naka-book up. Tapos, yung lugar naman, culture shock siya in a way. Kasi nga, mostly na nakikita namin, Muslim talaga sila. So yun. So syempre, di ba, hindi naman yun yung culture natin, hindi naman yun yung religion natin. Pero ito nga pala, mabangkit lang namin, same thing with Zamboanga. Never, ever kaming tinanong about religion. So ibig sabihin, good thing yun, di ba? Ibig sabihin, hindi issue sa kanila yung religion. So ayan, yun lang namin nakaka-culture shock. Tsaka isa pa, kung doon sa atin sa Manila maraming badyaw, din sa Zamboanga sinabi namin sa inyo maraming badyaw, times 10 nyo yung dami dito. As in, grabe, lalapitan kayo. Ayaw lang namin ipakita, syempre, naglalakad kami. Tapos bigla talaga silang mga manghihingi, mga bata, matanda, lahat talaga. Lalo na doon sa may pinasukan naming, parang pier na yun. Kaya hindi na kami doon nagtagal. Grabe, makukulit talaga sila. So, yun lang naman. Baka hindi kayo maging komportable. So, kami, ngayon pa lang, ang advice na kaagad namin, wala pala kami advice. Kasi hindi pa talaga namin. At saka nga pala guys, dito wala yung mga fast food chain. Unlike dito sa Zamboanga, na kung ano yung kinarami ng fast food chain sa Zamboanga, dito wala kahit isa. Yes, kaya pala doon sa aeroplano, ang dami may dalang Jollibee. Oo. Jollibee, Dunkin' Donuts. So, kung meron lang kami i-advise sa inyo, kung gusto niyo talagang pumunta rito, mag-tour package kayo. May mga nababasa naman kami mga tour package. Parang mga 3 city ata yung pupuntahan nyo. 3 lugar yung pupuntahan nyo. So, magano na lang kayo. Kasi kung DIY, mahirap talaga. And then, doon talaga sa pinaka-sentro. Pero ang problema nga, hindi nga namin alam kung ano yung mga hotels na nasa sentro. So, tingnan namin bukas kapag namasyal na tayo, kung meron kami mga madadaanan na magagandang hotel. Kunin natin yung contact numbers. So, now naman, gabi naman na, 7:00 na. So, thank you Lord, safe naman kami from Zamboanga. Papunta rito, safe na safe naman tayo. So, samahan nyo lang kami guys. Sama-sama tayong magulat, matakot, magandahan, ma-excite, mamangha dito sa Tawi-Tawi. Nagsisimula pa lang tayo. Siyempre, mamamasyal tayo. You know naman, kaya kami rito pumunta. Una, syempre, obvious naman kung gaano talaga kaganda yung Tawi-Tawi sa mga nakikita natin. And then, yung culture din naman, gusto rin naman talaga namin ma-experience. Medyo nagugulat pa lang talaga kami. Hindi pa tayo sanay. Kasi Hindi nga, pa tayo inisipin natin Philippines, sa iba yung kultura. Hindi ka talaga, parang mararamdaman mo, hindi talaga siya Pilipinas. Promise. Ganun talaga siya. So anyways, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Tawi-Tawi Travel Vlog. Bye everyone.